Ayan, so good morning mga kaparm. So ayan, so muli welcome to my channel Kaparm TV at welcome to Mano Mano Spraying demo. Ayan, so nandito tayo sa puno kung saan ay nagdi-demo tayo ng Mano Mano. Ayan ay dito sa amin po sa Oriental Mindoro. Ayan, so napakakapal po ng bulaklak oh. So ito po ay lagi pong inuulan kaya tayo po ay magkakaroon dito ng isang mas maayos na pabaon process. At yun nga po, tayo ay pabaon dito ng 24 days pero kita po natin medyo umitim yung bulaklak natin kasi nga po lagi po ditong umuulan. Actually meron tayong full bloom ngayon na lagi din pong inuulan. So ngayon, ang gagawin natin tayo po ay mag-i-spray ng pabaon process at kailangan makontrol na po natin at may presensya na rin po ng trips dito ay nakikita na po natin. Pero present na po ang mga pollinators. Ngayon, gagamit po tayo dito ng mga insecticide na mas malamig. Ayun si tatay. Ayun, tayo waka mo nga yung mga gamitin na lason. Yan, ito po yung gamitin namin. Ito po yung hose. Isang uri po ng level hose lang yan na meron pong mahabang kawayan. Ayan. At yun nga po. Yan po yung mga gamot na gagamitin namin. Ayan po. Ayan. So, dahil lang po sa limitado yung ating oras sa video ay nakapagtimpla na po tayo. Ayan. So, gumamit po tayo ng 10 ml po ng Pexalon, 10 ml ng Exalt, ayan, 15 ml ng Cypermethrin. At syempre, gumamit po tayo ng 10 ml po ng Akanto. Ayan, at naglagay po tayo ng konti lang na patak ng Bertaco, yung pong Thiamethoxam. Ayan. So, bago mo na to, at ang pulyar po namin ay yung Probio Organic. Ayan. So, kaya si Tio, siya naman po yung nag-i-spray ng mano-mano para po may pakita ko sa inyo kung paano po ba yung ginagawa natin kapag tayo po ay nag-i-spray. Ayan. So, dahil nga po sa mano-mano ang spraying natin, ayan, so alalay lang po ang buga. Tayo pwede mong idikit yan pag ganyan. Kapag po mano-mano ang gamit, kahit idikit mo po yung nozzle sa bulaklak, wala pong problema diyan. Lalo na po at ang gamit nga po natin ay yung ating ginagamit po na insecticide. So marami pong hayop dahil nga po full bloom na. So yung pong ating Pexalon ay kaya pong kumontrol ng hoppers. So yun naman pong Exalt natin ay kaya pong kumontrol ng trips mga kaparm. So nilagyan na rin po natin ng Cypermethrin para po doon sa mga uod. Ayan. So konti lang naman po nilagay natin na Cypermethrin dito mga kaparm. So ayan. Sige to, ibomba. Malakas sa pressure. Ayan. So yun po. At kailangan po ay maabot yung ibabaw. Ayan. So yun. Ayan. Kailangan maabot natin yung ibabaw. Ayan. Ayan. So medyo marami na po ang pollinators dito. Actually ito po ay 24 days pa lang. Pero napakabilis po ng development ng bulaklak. Ayan, medyo nakapahinga po kasi ang puno nito. Tapos yun nga, lagi pong umuulan. So dahil po lagi nga pong umuulan dito, ay minarapat po natin, tayo dapat tatamaan lahat. Minarapat po natin na gumamit na dito ng fungicide natin na Akanto. Ayan. So mano-mano lang po yan. Ayan. So ang importante po ay mabasa siya. Ayan. Yan. So pilitin natin na mabasa lahat yan. Yan. So hindi po kailangan na malakas ang buka ng lason. Mist lang po. Kasi makakasira po yan eh. Makakasira din po ng bulaklak yan. So nakikita nyo po yan ang pag-spray po namin ay ganyan lang. So to make sure po na tinatamaan yung bulaklak. Pero hindi po dapat mamatay yung atin pong mga pollinators mga kaparm. Yan. So yan po ay may hoppers, may trips. So tayo yung ilalim. Yan. So hindi po pwede na na ipagpabali, walang bahala po natin yung mga insekto po na umaatake sa atin pong mga bulaklak. So itaas-taas yun ng konti ang yan. Kasi kahit po sabihin natin na mano-mano yan, ang mahalaga po dyan ay yung mixing ng lason.
at importante po ay tinatamaan natin yung atin pong mga kalabang insekto. Yan. Yan pong nakikita nyo na lumilipad na yan po ay mga brown plant hoppers na kung hindi po natin yan i-sprayan, sa paraan po na mamamatay sila, ay sayang po yung atin pong mga bulaklak. Ayan. Ayan po. So, kung sila po yan, hindi natin mapapatay, masisira po yung bulaklak natin, wala po tayong mabubuong mga butil. So, bakit po si Pexalon at si Exalt ang nire-recommend ko sa inyo? Sa paulit-ulit ko po na paggamit nito, basta't sa tamang dosage lamang po at tamang application, hindi po siya nagkukos ng paito o pagkasunog ng bulaklak. Hindi rin po siya nakakapag-cause ng sigay. Pangalawa, kahit po may amoy ng bulaklak, pwede pa siya. Dahilan po sa hindi po masyado siyang nakaka-apekto sa ating mga pollinators. Kasi nga po sa observation ko dito, kahit po yung huling spray namin dun sa Dasmariñas, Cavite, ultimong yung mga bubuyog po ay nakikipaglaro po sa hangin at sabi nga po ni Kuya Terso, shout out kay Kuya Terso, ay hindi po namamatay yung amin pong mga pollinator, kaya nakakatuwa po. Ayan. So ngayon, nandito kami, spray ng mano-mano, so ma-observe po natin ito. At syempre, yung mga kalaban po natin na hoppers, hindi po natin yan po pwedeng i-tolerate mga ka-farm. Ayan. So imagine nyo po, yung isang 16 liters ay mauubos namin ito dito, pero sigurado po ako na madadagdagan pa po ito at hindi po namin kayang ubusin dito. Hindi namin kayang tapusin sa isang 16 liters. So nung nakaraan, nag-spray kami dito ng flower inducer, ay gumamit kami ng isang 16 liters at saka kalahati. So kung titingnan po ninyo, ang insekto po talaga ay talaga po bumabagsak. Ayan po. Basta po tamaan ay talaga bumabagsak po ang insekto. So hindi po kasi po pwede na ang atin pong mga bulaklak na yan ay pababayaan lang natin kasi yan po ay masusunog, masisira at hindi po magbubuo ang mga butil. So sayang po, sayang. Samantalang sa mano-mano lang po na paraan na yan, yan, tingnan nyo po. Yan, yan po, tatay ko, yan, mano-mano lang po yan. So kita nyo naman po, mano-mano siya, pero kayang bumuga sa mataas. Yan, at ang pag-spray po ay kita natin na mano-mano talaga yan. So, yung isang knapsack sprayer po ay malaki po ang mako-cover niyan. So, itong mangga po na ito, kapag ito po ay pinagpala tayo, kaya pong pumitas nito ng hanggang 200 kilos. Itong isang puno na ito mga ka-farm, 200 to 300 kilos. So, isang puno lang po yan. At ito po ay do-document natin kung sakali po at tayo ay bibigyan palagi ng pagkakataon. Hanggang sa harvest po ay do-document natin yan dahil ito po ay atin pong pababalutan. Pero may gagarantiya ko po sa inyo na ito po ay magtutuloy dahil nga po yung atin pong ginagamit na sistema ay dati pa po nating sistema yan na paulit-ulit lang po nating pinatutunayan. Ayan. So yan po mga ka-farm yung atin pong yung atin pong patunay na ang Ka-Farm TV po ay kahit po sa mano-mano spraying ay yun pa rin po yung ginagamit nating sistema mga ka-farm. So, yun. So, bago po mag-end ang live ko, shoutout po sa may-ari ng puno ng mangga. Ayan, sa family Dueñas. Sa ninong ko, bagamat siya ay nasa kabilang buhay na. Ninong, gabayan mo po kami dito. Ayan. Siyempre kay Ninang Gloria, kay Ate Jason, kay Ate Pili, kay Kuya Epe, at sa lahat, sa mga apo niya. So, ito yung puno na, ito yung puno na naiwan ng ninong ko na sa kasalukuyan ay muli natin pinabunga mga ka-farm. So hopefully tayo po ay makakabuo dito ng mga mangga at syempre ito po ay atin pong pangangalagaan. So ito po ay magsisilbing demo natin ng ating mano-mano spraying at para makatulong na rin at makapagbahagi sa atin po mga solid na mga ka-farm. So ang ginamit po namin dito sa pagpabulaklak, calcium nitrate, kalahating kilo for every 16 liters. Ayan. So, kitang-kita mo natin na insekto po ang nagbabagsakan, Yan, nagbabagsakan po ang insekto. Kasi kalaban po natin dito yung mga bao-bao at saka yung mga tangya. Yan, so, ayan po mga ka-farm. Yan, tatay ko. Yan. At yun, yung dalawa, si Alejandro at si Tio, nakaalalay dun sa mano-mano na pag-spray natin mga ka-farm. So, ayun. Pagkaubos po niyan, ay magtitimpla po ulit kami. Sapagkat meron pa po doon sa bandang kalahati na baka kapusin po ng kunti ang amin pong ginagamit sa pag-spray. So, yun lang. So, mga ka-farm, sana po makatulong ang pagbabahagi ko pong ito
Muli, nandito po ang inyong nag-iisang kaparm. At like ko pong sinasabi, ang Kaparm TV po ay hindi po isang eksperto. Ang Kaparm TV po ay hindi perpekto. Pero pagdating sa mangga, ang inyo pong kaparm ay hindi na po bagito. Muli, happy farming. God bless po. I love you all.